Magandang umaga mga bossing. Kamusta naman ang buhay-buhay? Another day, another public speaking para kay Boss Dada. Nandito po tayo ngayon sa Barangay 166 Zone 11 dito po sa lungsod ng Maynila, at tayo po ay naimbitahan para magsalita in behalf of Pastor Apollo Kibuloy. Manliligaw po tayo sa mga residente ng Maynila. Yan. At meron po tayong ina-expect na at least 300 na participants dito sa barangay na ito. So wish us luck, and i-cover po natin, i-video natin, at kunin po natin yung kanilang mga pangangailangan. Actually, papakilala lang po natin si Pastor Apollo sa kanila dahil syempre alam naman natin na nagkalat po ang black propaganda laban kay Pastor Apollo Kibuloy. So ipapakilala po natin kung ano ang totoong si Pastor Apollo Kibuloy, and instead of yung mga plataforma ni Pastor Apollo Kibuloy i-discuss natin sa kanila, pinakamaganda is makuha natin through question and answer yung kanilang mga hinaing at yung mga pangangailangan para ating mailista at maipresenta kay Pastor Apollo Kibuloy. And I'm pretty sure meron na siyang programa patungkol sa mga yan, dahil 70 bills na nga po ang kanyang nagawa habang siya po ay kasalukuyang nakapiit. Imagine po natin yung kaya niyang gawin kapag siya ay nakalabas na. So sasagot po tayo ng mga katanungan na kaya natin sagutin dito sa mga residente ng Barangay 166 dito po sa Maynila, sa Baluk, Tondo. Ayan. Ano naman, ang dami ng tao. Diba? Napakarami ng tao. And pasok tayo sa loob, mga boss. Oh. The social frequency is planted over a far over billion years, proving that unity makes miracles happen. On average, each mature tree produces enough oxygen for up to 4 people per day. SDN has already laid a foundation for the forest and provides oxygen for more than 1.4 billion people daily. A gift not just for today, but for generations to come. But the work doesn't. Tingnan nyo naman kung gaano ka-organized itong mga ganitong kaliliit lang na mga town hall meeting. Oh. Pero talagang pinagtutuunan ng service excellence ng Kingdom of Jesus Christ and Pastor Apollo C. Kibuloy for Senator. Correction, nandito pala tayo sa Barangay 133 Zone 11 District 2. Mali, District 1 pala, District 1. Mali-mali na may informasyon ni Boss Dada. Barangay 133 Zone 11 District 1 ng Maynila.
Isang para na naghihintay ng iba sa buhay nila. Di na bago kay Pastor Apollo Siguro ang pag-uusip. Simulat sa puno ng siya kasi ito sa pagkawag ng Diyos. Binagsagan siya ng pinakang masasakit na pangalan. Patuloy lang po tayo sa pag-register kasi kailangan din po natin yan. Okay, once again, nagpapasalamat po kami sa mainit na pagtanggap po sa team Pastor Apollo Siguro. Alam mo, Kapartner Martin, napakasipag talaga ng taga-barangay 133. Wala pa yung mga upuan. Nandito na sila. Alas 7 pa lang, nabilis na pala natin. Wala pa ka naman natin ang mga taga-barangay 133. Grabe, kahit may mga maliliit na bata talaga nakasama, nagtsaga pa rin mag-hintay. Sila. Oo. So isa lang ang layunin nating lahat. Bakit tayo nandito? Bakit nga ba tayo nandito? Kasi isa lang ang sinisigaw natin. Gusto natin ang maayos na Pilipinas! Diba? O ako, ikaw yung mga flaglets na yan. Ayan. At ngayon, gusto din natin pasalamatan ang mga barangay officials ng barangay 133. Nandito sila. Na pinangungunahan po ng ating chairwoman, si Barangay Kapitana Criselda Ignacy Marcos. Palakpakan naman po natin. And also, nandito rin ang mga kagawad. So, binabati po natin. Nandito po. Kung mapapansin po natin, nagbalik na po ang droga. Nakaraang 6 na taon, maayos na. Maaliwan na, nakakapaglakad na tayo ng maayos sa kalsada. Ibinalik ni Pangulong Duterte sa Pilipinas at sa Pilipino yung mga kalsada. Ngayon po, bumalik na po yung kalsada sa mga kriminal. At yun po yung gusto nating pigilan hanggat kaya pa po natin. Hanggat hindi pa po tayo nilalamon ng kasamaan sa Pilipinas, maglagay na po tayo ng tao makadiyos, makatao at makakalikasan. Anong number ni Pastor Apollo Kibuloy sa balota? Number 53. Tatantusan niyo po yan. Alam niyo po yung practice, yung bilog na huwisiklog. Number 53. Dibali na pong kulang. Wag lang pong sobra. Ilang senador ang iboboto natin ngayong eleksyon? 9 lang. Pero in reality, ang pwede lang po natin iboto, hindi pwedeng lumagpas sa 13. Pwede po mas konti, wag lang susobra. Kasi kapag sumobra, hindi mabibilang. Sayang. Sayang naman yung inyong mga boto. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa Zone 133 at kay Chairwoman Marcos, Criselda Marcos. Siyempre sa lahat ng mga kagawad at sa lahat ng mga barangay, representante ng mga barangay nila dito na nandito ngayon. Salamat sa paggamit payag na gamitin namin itong inyong napakagandang basketball court. At syempre, maraming salamat dahil pinaunlakan niyo po yung aming paanyaya na makapanligaw sa inyo at makipakilala sa inyo si Pastor Apollo Kibuloy. Ako po si Mustada. Ako po ay isang political blogger at ako rin po ay news anchor ng SMNI. Meron po kami programa sa SMNI. Manood po kayo gabi-gabi. Alas 8 po yan. Kasama po natin ang buong Balateros, si Manang Bay, si Coach Oli, si Master Judea at si Jay Guevara. Masaya po panoorin yan dahil dyan po na sa SMNI, dyan po kayo makakapanood ng balita na walang nagdag bawas. Kung ano yung tama, dyan nyo po makakapanood. Ako po ay pinadala dito ni Pastor Apollo Kibuloy dahil hindi po siya makakarating. Alam naman po natin kung ano ang kinalala niya ni Pastor Apollo Kibuloy ngayon. Siya po ay nakapiit kasama ng mga normal na mga kriminal dyan sa Pasig City Jail. Siya po ay nakakulong pero siya po ay may kaso pa lang. Hindi pa po guilty.
si Pastor Apollo Kibuloy sa lahat ng mga ikinaso sa kanya. Marami po dyan ang mga guilty na sa kanilang mga kaso pero nakakapangampanya pa. Isa na dyan yung si Franz Castro na di komunista, guilty na, child abuser, pero nakakapagpa-impeach pa ng Vice President. Nakakapangampanya pa. Samantalang si Pastor Apollo Kibuloy, lahat ng kanyang mga kaso, dismissed na yan 4 years ago. Lahat yan dismissed na. Binuhay lang nila dahil si Pastor Apollo Kibuloy ay threat. Nung mawala ang mga Duterte at namayani muli ang mga kriminal, namayani mga makakaliwa, unang-una nilang tinrabaho si Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo ba kung bakit? 2 bilyong piso lang naman ang ginastos ni Pastor Apollo Kibuloy para maubos ang mga NPA sa Pilipinas. At nagtagumpay po tayo dyan. Konti na lang matatalo na natin sila. Sayang lang talaga, 6 na taon lang si Pangulong Duterte. Pero konti na lang, mananalo na tayo. Alam niyo ba, kauna-una ang ginawa ng administrasyon na to? Nag-peace talks. Nag-peace talks. Anong mangyayari pag peace talks? Makakapag-regroup sila, makakapagpahinga sila, makakapag-recruit sila ulit, lalakas sila ulit. So, nasan yung pinaghirapan ni Pangulong Duterte? Napunta sa wala. At dahil lumakas sila ulit ngayon, una nilang tinrabaho si Pastor Apollo Kibuloy. Una nilang tinanggalan ng prangkisa yung SMNI. Dahil sa SMNI, nandiyan dyan tayo. Nandiyan dyan sila Eric Celis, sila Dr. Rimbago, at nandiyan dyan din si Pastor Apollo Kibuloy na si Pangulong Duterte, meron siyang programa dyan na bumabatikos sa gobyerno. Ang masaklap ngayon kapag bumatikos tayo sa gobyerno, ipakukulong tayo. Wala na tayong kalayaan sa pagpapahayag. Kami po ay pinapatawag sa kamara dahil bumabatikos kami sa mga kawatan sa Pilipinas. Anong gusto nilang mangyari? Patahimigin kami. Kaya tinanggalan nila ng prangkisa ang SMNI. Anong sumunod na ginawa nila? Binuhay nila lahat ng kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Dinagdagan pa nila ng qualified human trafficking para siya hindi makapag-bail dahil no bail yan. Tapos, ikinulong siya kasama ng mga normal na mga kriminal sa kulungan. Isang pastor, ang kanilang huhulihin, 6,000 pulis ang ipinadala nila sa kanyang simbahan. 6,000 ha? Samantalang yung teroristang si Marwan, kung matatandaan nyo dyan sa may mga Sabano, ilang pulis lang ang pinadala nila doon? 50. Si Pastor, alagad ng Diyos, papakalan ng salita ng Diyos, tumutulong sa Pilipinas, pinadala nilang pulis 6,000. 1,500 na SAF at 1,500 na SWAT. Full battle gear. Pastor ang utulihin nila. Samantalang yung mga terorista, hindi naman ganyan. Samantalang kapag magbabagyo sa atin, baka wala naman ganyan maraming pulis tutulong sa atin para tayo ay kahit papaano matulungan tayo sa mga kasulirami natin. So ganyan po ang injustice ni Pastor Apollo Kibuloy. Dahil lamang si Pastor Apollo Kibuloy ay kaibigang matalik ni Pangulong Duterte. Kaibigang matalik ni Pangulong Duterte. Marami silang chismis na pinapakalat na si Pangulong Duterte daw ay pumapakay ng mga kriminal. Ayaw ni Pangulong Duterte ng mga rapist. Ayaw ni Pangulong Duterte ng mga drug addict at drug lord. Pinapakatay mo niya yan. Yun ang sinasabi nila. Ang tanong, kung totoo masamang tao si Pastor Apollo Kibuloy, bakit buhay pa siya? Sana, pinapatay na siya ni Pangulong Duterte noon pa. Kung alam lang din naman natin na talagang siya hindi tumutupad sa batas. Hindi makikipagkaibigan si Pangulong Duterte sa isang taong kriminal.
Si Pangulong Duterte nung namuno sa Pilipinas, walang ibang kinabang, hindi tulungan ng Pilipinas. Kaya po ngayon, meron siyang ikinakandidato. Bakit siyang lang? Actually, hindi nga yung nabuo yung naging dalawa. Si Pastor Apollo Kibuloy at ilang pang mga kasamahan niya ay ang lamang, guest candidate lamang sa PDP. Bakit hindi siya makabuo ng ganong karaming politiko? Kasi po, ganun na lang po kakunti talaga yung may puso ng mga kandidato. Dati, nagsisiksikan sa kanya lahat. Nung malakas pa siya. Pero nung mahina na siya, lumabas na siya sa Malacanang, napalitan ng bagong leader. Yung bagong leader, walang ginawa, kundi mamigay ng ayuda. Lahat ng mga kaalyado ni Pangulong Duterte, naging korap na. Yung mga dating matitino, naging mga baliw na. Dati ang mahal ng droga ngayon, ang dami na naman. Yan po ang kalaban ni Pangulong Duterte at ni Pastor Apollo Kibuloy. Sino po ba si Pastor Apollo Kibuloy? Katulad din po ninyo siya. Si Pastor Apollo Kibuloy po ay pangsyam sa magkakapatid. Pangsyam bunso po siya. Imagine nyo gano'ng kahirap ang buhay ng araw na siyang kayong magkakapatid. Walang trabaho ng mga magulang. Si Pastor Apollo Kibuloy po, dinala sa Davao, sa paanan ng bundok. Usually, yung mga nasa probinsya, pupunta sa Maynila, diba? Pero sila hindi. Pumunta sila sa probinsya sa paanan ng bundok kung saan masukal, gubat, puros anin. Parang walang kinabukasan. Nung narating niya yung lugar na yan, parang hindi kayang mabuhay ng normal na tao dyan. Ganong kahirap si Pastor Apollo Kibuloy. To the point na namumutang siya sa mga tindahan para lang may makain silang pamilya. Ngayon, bakit mo sinasabi yun? Katulad natin, kung ang leader hindi tumalang sa hirap, papaano niya susolusyonan yung problema niya? Papaano niya malalaman na kailangan ng bawat isa sa atin ng pabayad ng kuryente, tubig, matrikula, trabaho, baon. Yan yung araw-araw na pinakaharap natin. Nung umupo yung bagong presidente at katubuan ng mga bagong senador, umaluan ba ang mga buhay niyo? Yumaman ba Pilipinas? Hindi naman. Bakit? Kasi puro lumang mga kandidato yung nandiyan. Ngayon po, ang ino-offer natin, yung mga kandidato na katulad ninyo, tumaan din sa hirap para kaya nilang solusyonan yung inyong mga problema sa buhay sa pang-araw-araw. Boss Dada, paano mo naman masasabi na kayang solusyonan ni Pastor Kibuloy ang problema natin? Nagtayo po si Pastor Apollo Kibuloy ng simbahan, 15 lang sila. 15, wala silang makain. Pamasahe, wala. Pero hindi sila huminto. Nagpakalat sila ng salita ng Diyos. Hindi sila huminto sa pangangarap, lalaki din tayo, dadami rin tayo. Balang araw, kakapagkaraneta ko ni Sihin tayo. Pero sa Davao, 15 lang sila, wala pa silang makain, hindi pa sila makasakay ng aeroplano. Ganon sila kahirap. Alam niyo ba ngayon kung gano'n sila kaunlad? Meron na po silang 7 milyong miyembro sa buong mundo. 7 milyong miyembro at napakaraming mga ari-arian. Papaano niya nasolusyonan yan? Galing siya sa paanan ng bundok. Galing siya sa hirap. Disiplina. Ready na ba kayo sa disiplina ng KOJC? Kasi kung hindi pa kayo ready, walang mangyayari sa bayan natin. Pero kung ready na kayo, sa klase ng pamumuno ni Pastor Apollo Kibuloy, may pag-asa tayo. Meron siyang resibo na gawa niya na sa kanyang simbahan, kayang-kaya niyang gawin sa ating lahat. Naniniwala po ba kayo? Naniniwala po kayo? Regardless kung anong paniniwala natin spiritual, si Pastor Apollo Kibuloy po hindi tumatakbo sa mga simbahan natin.
Hindi rin po niya sinasabi na ang kanyang simbahan ay better than yung mga simbahan ninyo. Ang kanya po ino-offer sa bansang Pilipinas ay kaayusan at yung buhay na deserve ninyo. Alam niyo ba na bago pa man maging senador o tumakbong senador si Pastor Apollo Kibuloy, 40 taon pa lang ang kanyang simbahan. Alam niyo ba kung ano nang meron sila? Meron po silang, unang-una sa lahat, KOJC, Kingdom of Jesus Christ, na may 7 milyong miyembro sa buong mundo. Meron po silang Glory Mountain, nakikita niyo po kanina sa mga television niya. Meron po silang Prayer Mountain. Meron po silang Kingdom. Alam po ba yung Kingdom na pinagagawa niya? Mas malaki pa po yun. Sa lahat ng mga indoor arenas dito sa Asia, 75,000 seating capacity. Walang utang. Walang utang. Lahat yan. Pinaghirapan ng mga miyembro nila. Meron siyang Jose Maria College, eskwelahan yan, kung saan 70% ng mga estudyante dyan, scholar. Kahit anong relihiyon mo, Muslim ka, Kristiyano ka, scholar sa kanyang eskwelahan. Meron po siyang Children's Joy Foundation. Alam niyo po ba yung Children's Joy Foundation sarado na ngayon? Dahil siya po ay dinipit ng gobyerno, pinris yung kanilang assets, hindi na po sila nabigyan ng panibagong lisensya. Ang Children's Joy Foundation po ay nagpakain, nagpatira, at nagpaaral sa milyong-milyong mga kabataan na kailangan magsara dahil sa politika. Meron po silang SMNI kung saan makakapanood kayo ng balitang totoo, walang dagdag bawas. Na ngayon din po ay wala ng prangkisa sa Kongreso dahil sa politika. Marami rin po siyang mga properties sa buong mundo, mga humanitarian services, tree planting activities, clean-up drive. Sa tuwing may mga bagyo, tumutulong po sila. Noong Yolanda, sila po ang unang dumating sa Yolanda kasama ni Pangulong Duterte. Ay dalang mga tulong sa mga nasasalanta ng bagyo. Nito lahat. Name it, nandiyan lahat yan. Sila din po ay tumulong para maubos ang CPP-NPA. Sila din po ay maraming mga pinaaral ng mga estudyante. Sa dami ng mga properties na sinabi natin, kahit isa, walang nakapangalan kay Pastor Apollo Kibuloy. Kahit isa, ang lahat ng ari-aringan ng kanyang simbahan ay ari-aringan nilang lahat. Ang Kingdom of Jesus Christ po ay isang first world country sa loob ng third world country. Ibig sabihin, mas mayaman pa yung kanyang simbahan sa Pilipinas. Mas masarap pa yung buhay ng kanyang mga miyembro kaysa sa atin. Ngayon, gusto ba natin na maranasan yung sarap ng buhay ng mga miyembro niya na kahit hindi tayo umalim sa kanyang simbahan? Simple lang. Simple lang. Number 53 sa balota, i-shade natin. Lahat ng benepisyo na nakukuha ng kanyang mga miyembro, makukuha na rin natin. Ang hindi natin kailangan magbago ng paniniwala. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Si Pastor Apollo Kibuloy po ay hindi isang politiko. Siya po ay isang leader. Kasi po yung mga politiko, mga ngako eh. Ako sila nagtuto pa rin. Pero yung mga leader, pipilitin niya ito pa rin. At pipilitin niya bigyan ng magandang buhay ang lahat ng kanyang mga nasasakupan. Hindi po siya isang politiko. Paano Boss Gata? Eh lahat naman ng politiko, ganyan. Lahat naman ng politiko, pare-parehas, mangangako, kasi iwanan din naman tayo ng huli. Ibahin niyo po si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi si Pastor Apollo Kibuloy, meron ng resibo. Meron na siyang Kingdom of Jesus Christ. Meron na siyang isang bansang tahanan.
na alam nyo ba kahit hindi sila magtrabaho ng 3 taon, kakain sila. Samantalang tayo, mamayang gabi, bukas hindi nga natin alam kung may sasaing tayo. Pero sa kanila, sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, kahit hindi sila kumilos ng 3 taon, nakakakain sila. Ganun kagaling na leader si Pastor Apollo Buloy. At sabi niya, kayang-kaya niyang gawin yun sa buong Pilipinas. Kayang-kaya niyang iparamdam yun sa inyo. Ngayon, tumataas ang pilay ninyo. Paano? Sigurado ka ba dyan? Binoboto nyo nga yung mga walang nagawa sa buhay nila Ito pa kayang may nagawa sa simbahan niya? Binoto nyo nga yung mga politiko ngayon. Hindi nyo naman kilala yung mga yan Anak lang ni ganito, anak lang ni ganyan Tingnan nyo kung anong mga nagawa nila sa buhay nila nung hindi pa sila politiko. Wala. Si Pastor Apollo Kibuloy, 40 years yung kanyang simbahan. Matagal na po siyang tumutulong sa Pilipinas. Humingi ng posisyon sa gobyerno. Kahit isa hindi. Gumastos pa nga Kaya kami mayabang na makiharap sa inyo. Kasi meron kami ipinakikita ang resibo. Kanina, ipinakikita sa mga screens na yan kung ano yung kanyang mga nagawa, hindi lang sa kanyang simbahan, at sa Pilipinas. Yan bang mga kandidato natin? Yan bang mga kandidato natin ngayon na tumatakbo? Meron bang mga ganyan? Meron ba silang mga dating gobernador sa probinsya nila? Gumanda ba buhay ng probinsya nila? Tingnan nyo Davao. Napakaganda ng Davao. Alam nyo ba sa Kingdom of Jesus Christ, sa compound nila, walang kuryente na kasabot na ganyan. Lahat at sa ilalim. At dahil doon, ginagaya na po sila ng city government ng Davao. Nagsisimula na po ang Davao City na lahat ng kable ilagay na sa ilalim. Yan yung magaling na leader. Sinusundan. At si Pastor Apollo Kibuloy po ay tatakot yan. Yung mga ipinangakong mga programa ni Duterte na hindi tinupad ng administrasyon, si Pastor Apollo na po ang magtutuloy. Ano yung mga plataforma niya? Pero meron na siyang nagawang 70 na mga batas. 7 nakakulong siya. 7 na. Tingnan ninyo yung mga kandidato ngayon. May isang kandidato nung nakaraan in-interview sa TV. Ano ang gagawin mo para sa mga mahihirap na tao? Ang sagot, panalunin niyo muna ako. Saka natin isipin kung anong solusyon. Di ba? Tama ba yan? Si Pastor Apollo Kibuloy, may 70 ng bills na nagawa. Focusing sa 5. Focusing sa 5. Edukasyon, health, peace and order, security of tenure, tsaka ano pa yung pinaka-importante sa lahat? Food security. Nakapokus sa 5. 70 yung nagawa na ng batas na nakapokus sa 5. Maibsan lang natin yung 5, okay na tayo. Pero si Pastor hindi siya hinipulong sa 5. Kailangan mas madami pa na programa para sa Pilipinas. Saklaw kayo lahat ng 5 na yun. Pero ang pangunahin niya talagang plataforma, zero corruption. Walang korupsyon. Zero. Meron bang meron? Naniniwala ba kayo sa zero corruption? Maaaring hindi. Kasi, araw-araw may korupsyon. Sa kalsada, may namumotong. Sa palengke, may namumotong. Sa mga sa city hall, may namumotong. Pero meron nag-iisang tao at nag-iisang kandidato ang makakapagpatuloy ng zero corruption. Si Pastor Apollo Kibuloy. Walang ari-arian na nakapag-alam sa kanya. Kasi hindi siya corrupt. Hindi siya materialistic na tao. Basta ang gusto niya, magandang buhay ng mga membro ko. Kanina lahat yan, sa inyo lahat yan, pinaghirapan niya sa inyo lahat yan. Lahat ng properties nila walang inutang.
Lahat pinaghirapan nila, pinag-ambag-ambagan nila para maipatayo lahat. Ganyan kagaling ng visionary si Pastor Apollo. Zero corruption. Posible yan. Nagpunta si Bongbong Marcos sa Kingdom of Jesus Christ at nakita niya kung gaano maganda ang Kingdom of Jesus Christ. Nakikita niyo kayo sa mga screen kung gaano maganda. Alam niyo ba, tinanong niya si Pastor Apollo Kibuloy. Sabi niya, Pastor, ang ganda naman dito, kaya-kala ito. Anong sikreto mo? Isa lang sinabi ni Pastor sa kanya, Bongbong, zero corruption. Dito sa amin, walang corruption. Lahat ng pera pinanihirapan ng mga membro ko napupunta sa mga proyekto namin. Lahat yan namin. Hindi akin, amin. Ngayon, lahat kanila. Lahat kinakakantang nila. Lahat kanila sila may-ari. Dahil nakirinig nyo ba yung mga oral arguments dyan sa Supreme Court ngayon? Yung PhilHealth, kinuha nila yung pera ng PhilHealth. Inilagay nila sa isang tulay na budgetan na noong 2024. Nasaan yung pera na yun? Ilang milyon yung hinahanap nila kay Inday Sara, pero ilang bilyon yung nawawala sa Pilipinas na hindi nila pinapansin. Bakit si Sara? Kinlir naman si Sara ng COA. Pero bakit? Pinipilit pa rin siya mag-impeach. Kasi ang mga binoto ninyo nung nakaraan, ang gusto nila manatili sa kapangyarihan hanggang kamatayan. Si Pastor Apollo Kibuloy, iba. Si Pastor Apollo Kibuloy, 75 years old na siya. At gusto niya, bago siya mawala sa mundong ito, lahat ng mga pangarap niya sa Pilipinas, magawa niya. Bakit? Nagawa niya na sa simbahan niya Masyado na silang maunlad. Sobrang dami nga nila ng resources. Nagsishare na nga sila sa bawat Pilipino So gusto naman niya makatulong sa buong Pilipinas. Pinapangako ni Pastor Apollo Kibuloy na ang kanyang sweldo ibibigay niya sa Pilipino. Wala siyang kukunin na sweldo habang siya senador. At lahat ng budget niya, hanggang piso, sasabihin niya sa inyo kung saan napunta. Lalabanan ni Pastor Apollo Kibuloy yung liquidation by certification. Kailangan lahat ng pera ng mga Pilipino makita hanggang sa huling sentimo kung saan napunta. Pera niyo yan. Dinanakaw lang nila. Pinagbibili ng mamahaling gamit ng mga kabit nila. Samantalang kayo rito, ilang pera. Diba? Matatanda na rin ang ilan sa atin dito. Hindi na natin alam kung hanggang kailan na lang tayo. Pero may pag-asa pa. Ngayong Mayo, mas makapangyarihan tayo sa kahit na kaninong politiko. Dahil lahat sila nakaasa sa mga boto ninyo. At sa Mayo, ang mga boto ninyo at yung boto ng mayayamang mga milyonaryo, pantay-pantay. Kaya gamitin natin ng tama. Merong siyang na mga kasama si Pastor Apollo Kibuloy. Si J.B. Hinlo, Jimmy Boto, Vic Rodriguez, Bato, Bongo, si Atty. Marcoleta, Pastor Apollo Kibuloy, Philip Salvador. Siyam lang yan. Pero yung siyam na yan, piniling maigi ni Pangulong Duterte yan. Kahit minsan, hindi ngayon ninakawan ni Pangulong Duterte. Hindi pipili si Pangulong Duterte ng mga kandidato na siraulo. Lahat yan magtatrabaho. Kung gusto ninyo na mayroon pa tayong VP Sara sa 2028 na tatakbo bilang presidente, kailangan natin iboto itong mga senador natin na ito. Kasi pag nanalo ito at nanalo yung kabila, laglag si VP Sara, sila pa rin ang presidente. Kung gaano kayo kahirap ngayon, mas mahirap pa kayo sa susunod ng taon. Kaya yan yung ilalagay ninyo sa kumonte natin lahat. Na lahat ng mga nangyayari ito, kaya nating tuntungan sa Mayo. Hindi natin maantay yung 2028 para mababa yung presidente, pero kaya na natin maglagay ng mga babalangkas ng importanteng mga batas para sa ating lahat. Lilinis sa Pilipinas as early as 2025. Zero corruption,
Death penalty sa kurap. Importante yan. Death penalty sa kurap. Sumpuin ng salot na droga na CPP at CPP-NPA. Ibang tatanggol tayo. Makakalikasan. Iaahon ng kahirapan ng buhay. Ilang milyon ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Inangat ni Pastor Kibuloy ang kanilang buhay. Walang mahirap sa kanila. Walang mahirap sa kanila. Libre edukasyon. Libre pagkain. Ang sinasaing nila sa isang araw, 45 na kabal na bigas, isang saingan lang. Ganon kasarap ang buhay nila. Ganon sila ka self-sufficient. Palalabuin ng turismo, pagdidikit-dikitin lahat ng mga isla ng Pilipinas para ma-access natin ng madalian. Yung mga produkto sa Mindanao, murang makakarating sa Luzon. Yung mga produkto sa Luzon, murang makakarating sa Mindanao. Mas bababa ang presyo ng mga bilihin. Diyan nga, yung superhighway, syempre, peace and order, at syempre si Pastor Apollo Kibuloy, ang magsisilbing konsensya ng mga senador sa Senado. Lahat ng mga senador, pupulisin niya. Lahat ng mga kurakot, papansinin niya. Lalabanan niya yan lahat. Gagawa ng batas para ang mga kurakot ng mga government official, bitayin talaga lahat yan. Kawawa ang mga Pilipino habang sila nagpapasasa. Siya po ang magbabantay sa pera ng taong bayan. At syempre, ang pinaka-importante sa lahat ay resibo na. Zero corruption, may resibo na ng pagkunlad. Lahat ng problema na solusyonan niya na. Kaya ganyan sila kakunlad. Walang bagong Pilipinas sa mga lumang kandidato. Luma na yung mga yun. Yung mga tumatakbo sa kabila, lahat yung nanindihan na ilang termino. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila tapos sa mga ngako. Hanggang ngayon, marami pa rin silang ipinapangako sa inyo. Pero may nagawa na ba? Naramdaman nyo na ba yung magbabago? Ayun na po ang sasagot niya. Sabi na ni Pangulong Duterte, kung sa tingin ninyo, masarap ang buhay nyo ngayon, kung sa tingin ninyo safe kayo, kung sa tingin ninyo mas maayos ngayon kaysa nung panahon niya, iboto nyo sila. Pero kung yung problema ng Pilipinas sagad-sagad ngayon at iboboto nyo pa rin sila, yun ang pinakamalaking problema ng bansang Pilipinas. So hindi tayo natututo. Muli po, maraming salamat. Maraming pong plataforma si Pastor Apollo Kibuloy. Pero ang gusto po niyang mangyari, kaya po kami pumunta rito, makuha po yung mga nais nyo sa bayang Pilipinas. Ano yung mga gusto nyo? Ano yung mga katanungan ninyo? Ano yung mga pangangailangan ninyo? Lahat po yan, ililista natin at lahat po yan, pararatingin natin sa kanya. Importante yung plataforma, pero mas importante yung galing mismo sa inyo ng mga suliranin, tapos susolusyonan natin ng sama-sama. Maraming salamat po mga kababayan. Number 53 sa Balota, Pastor Apollo Kibuloy. Huwag po natin kakalimutan at pati yung mga kasama niya sa PDP natin. Salamat po sa inyong time. Ayan! Palagpakan naman po natin si Boss Dada! At ayun nga mga bossing, natapos na po tayo sa ating speaking engagement dyan sa Barangay 133, Zone 11 sa Balutondo. At salamat naman din sa Diyos dahil nasagot naman natin yung mga katanungan ng ating mga residente ng Maynila. At syempre, na-i-deliver din naman natin yung ating mensahe, na ipakilala natin si Pastor Apollo Kibuloy kung sino ba talaga siya at 10 ng kanyang mga kasamahan sa PDP Laban at kung gaano ka-importante na manalo itong buong slate na ito ng PDP Laban. So hanggang sa susunod na sortie at town hall meeting kasama ng mga mamamayang Pilipinas, gagawin po ito actually ginagawa po ito sa buong Pilipinas. May mga spokesperson po si Pastor Apollo Kibuloy na inatasan para
yung plataforma at yung kanya, yung maipakilala yung totoong Pastor Apollo Kibuloy, hindi yung Pastor Apollo Kibuloy na sinisiraan ng media at ng komunista. Yan. Bukas, nasa Cavite po, yung town hall, and then sa isang araw, sa susunod na araw ay nasa Laguna, at sa darating na Biyernes, nasa Quezon, Real Quezon naman po, yung mga town hall meetings na gaganapin for Pastor Apollo Kibuloy. Again, maraming salamat sa inyong pagpatnubay. Kita-kita po tayo ulit sa ating susunod na vlog and susunod na mga speaking engagement with Pastor Apollo C. Kibuloy for Senator Movement. Maraming salamat pong muli. Mabuhay para sa Diyos at Pilipinas natin lahat. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang